Meron lang po ako itatanong kung ito po yung nasusulat. Ang ating pong mga naging kasalanan at magagawang kasalanan ay napatawad po ba ng Diyos? Salamat po sa inyong pagdalo, kapatid na konsehal. Unang-una, yung salita na napapatawad ng Diyos yung nagawang kasalanan saka yung gagawin pang kasalanan, hindi po galing sa Biblia yung diwa na yon. Kasi pagka gano'n ang paniniwala natin na yung ginawa natin saka yung gagawin pa natin pinapatawad ng Diyos, magiging reckless na tayo. Magiging we are tuned to sin. Magiging prone ka na to sinning always for the rest of your life. Parang dun sa panalangin Katoliko, Santa Maria Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at hanggang sa oras ng kamatayan namin. Amen. Para bang nag-uumpisa kang magkasala ngayon at hanggang sa kamatayan mo, puro kasalanan ang gagawin mo. Iyon ang diwa, kaya nagsasalita si Kristo ng mga bagay na para pigilin tayo sa kasalanan. Pwede na lahat ng kasalanan nating nakaraan, bago natin makilala ang Kristo, mapatawad niya. Pero pag kilala mo na siya at magpapatuloy-tuloy ka pa rin sa kasalanan, hindi ka niya napapatawarin, kapatid. Hebreo 10:26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Ayon, sabi ni San Pablo, kung sinasadya natin ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, wala nang haing natitira pa patungkol sa kasalanan. Kaya, limbawa, nagkasala ka na, lahat ng kasalanan nagawa mo na bago mo nakilala ang aral ni Kristo, bago mo nabalitaan yung aral ni Kristo. Okay, papatawarin ng Diyos yun sa bautismo. Pag nagbalik loob ang tao, patatawarin yun. 2:38. At sinabi sa kanila ni Pedro, "Magagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Pag nakita mo na si Kristo, nasumpungan mo na aral niya, pag nagpabautismo ka, patatawarin ka sa iyong mga kasalanan. Ngayong ikaw ay na kay Kristo na, magpapatuloy ba tayo sa kasalanan? Galatia 2:17. Ngunit kung samantalang ating pinagsisikapan na tayo'y ariing ganap kay Kristo, ay tayo rin naman ay nangasusumpungang mga makasalanan, si Kristo baga ay ministro ng kasalanan, huwag nawang mangyari. Sabi ni Pablo ang liwanag sa mga Kristiyano ng una, kung samantalang ating pinagsisikapan na tayo'y ariing ganap kay Kristo, tayo rin naman ay nasusumpungan mga makasalanan. Si Kristo ba ministro ng kasalanan? Huwag nawang mangyari, ang sabi ni Pablo. Hindi kasi ministro ng kasalanan si Kristo na pagkatapos mo siyang masumpungan, sumunod ka sa kanya, patuloy-tuloy ka pa rin sa kasalanan. Kasi pag nagkaganon, kapatid, ang lalabas, sinasadya mo na yung kasalanan. Dapat, pag napunta ka na kay Kristo, yung alam mong mga kasalanan, huwag mo nang gagawin. Kasi yung thought, yung thinking na, yung lahat naman ng kasalanan, nagawa, saka gagawin pa, pinatawad na ni Kristo yan. Magiging reckless ka na, magiging wala ka ng takot sa Diyos, lagi na lang biktima ka ng kasalanan. At yun ang sinasabi ni Kristo sa 8:32 ng Juan hanggang 36. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Sa kanya'y kanilang isinagot, "Kami binhi ni Abraham, at kailan may hindi pa naging alipin ni numang tao. Paanong sinasabi mo kayo'y magiging laya?" Sinagot sila ni Jesus, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ay hindi nananahan sa bahay magpakailanman. Ang anak ang nananahan magpakailanman. Nakita mo, kapatid, sabi ni Kristo, yan, alam ng maraming tao yan. The truth shall set you free. Ang katotohanan magpapalaya sa inyo. Pero hindi alam yung konteksto. Ang sabi ni Kristo, inyong makikilala ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sabi ng mga Hudyo, kami ang mga anak ni Abraham, di naman kami naging alipin ng sino man tao. Ba't mo sinasabing kami magiging malaya? Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala
O, yung ibig sabihin, nagpapatuloy sa pagkakasala ay alipin ng kasalanan. Ang alipin di nananahan sa bahay ng Diyos magpakailanman. Ang anak ang nananahan sa bahay. Kaya hindi ka nga karapat-dapat manahan sa bahay ng Diyos pag ikaw ay alipin ng kasalanan. Para ka makawala, kailangan ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ibig sabihin, yung aral ni Kristo, palalayain ka dun sa kasalanan. Pag naging kay Kristo ka, hindi ka na magiging biktima ng kasalanan, hindi ka na alipin ng kasalanan. Basahin natin ang 6 ng taga-Roma. Ganito ang sinasabi sa 22. Datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal, at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Nakaliwanag niyan, kapatid eh. Ngayong kay Kristo, ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Dati kasi alipin ka ng kasalanan. Nung makilala mo si Kristo, naging laya na kayo sa kasalanan kasi ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ngayong nakalaya ka na sa kasalanan, ano gagawin mo? Kasalanan pa uli? Hindi. Ngayong laya na kayo sa kasalanan, naging alipin na kayo ng Diyos, mayroong kayong inyong bunga sa ikababanal. Magpapakabanal ka na. Hindi ka na mangangalon niya, hindi ka na manloloko, hindi ka na magnanakaw, hindi ka naman bababae, hindi ka naman lalalaki, hindi ka naman magsisinungaling. Iiwasan mo na lahat ng kasalanan na dating ginagawa mo. Yon ang diwa ng aral ng Ebanghelyo, kapatid. Ang katunayan, si Kristo, meron siyang pinagaling. Sabi niya doon sa pinagaling, huwag ka na uling magkasala. Mangyayari pa sa'yo lalong masama. 5:14 ng Juan. Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo at sa kanya'y sinabi, "Narito, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala. Baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama." Tao na yan ay pinagaling ni Kristo sa isang mabigat na karamdaman. Ang sabi ng Panginoong Yesus, narito, ikaw ay gumaling na, huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Ganon din ang sinabi niya doon sa babae na pinagaling niya. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Ibig sabihin, after your encounter with Christ, keep it na pinalaya ka na ni Kristo sa kasalanan, do not entangle yourself once again to the pollutions of sin. Huwag kang bumalik doon. Mangyayari pa sa'yo ang lalo pang masama, sabi ng Panginoong Hesus. Ang katunayan niyan sa 2 Pedro 2:20 hanggang 22. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay. Nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Kita mo, kapatid, ang sama pala ng kahulugan nun, pagkatapos mong makilala si Kristo, tuloy-tuloy ka pa rin sa kasalanan, para kang aso na bumabalik sa suka. At yung babaeng baboy na hinugasan, pinaliguan, iniskoba, nilagyan pa ng pabango, nilagyan pa ng laso, naglubalo muli sa pusali. Ang pangit ng itsura. Ang ibig kong sabihin, ganon ang diwa ng balita ni Kristo sa Biblia, yung magandang balita. Tutubusin ka niya sa kasalanan. Lahat ng ginawa mo, walang reserbasyon. Iniukol niya ang kanyang buhay para sa atin, para tubusin ang kasalanan. Pero pag nakilala mo siya, ang kondisyon, magpatuloy ka sa pagsunod, sa pagpapakabanal, sa paggawa ng kabutihan, at huwag ka nang magkasala. Ngayon, maaaring masabi, kayo ba, brother, nagkakasala pa ba kayo? Oo, nagkakasala kami. Pero hindi na namin pinaplano, hindi na kami sumasadya. Ang kasalanang nagagawa ng Kristiyano, yung hindi niya na sinasadya. Hindi kagaya nung ikaw hindi pa Kristiyano, talagang pag Lunes doon ako sa aking number 2. Walang makakagiba nun. Lunes yun. May appointment siya sa number 2. Ang Kristiyano hindi na ganun. Wala na siyang planong magkasala. Wala na siyang intensyon na magkasala. Wala na. Kung halimbawa, nagkakasala man siya, halimbawa, yung nabigla lang siya, nabigla. Hindi naman niya inintensyon. O kaya, bunga ng kahinaan ng laman na hindi niya natiis, na nakita niya yung kanyang anak inaagrabyado, nagmura siya, o kaya nakasuntok siya ng tao. Hindi niya naman intensyon yun, nabigla lang siya. Parang si Pedro, di ba? Nung huhulihin si Kristo,
nakita niya na pinagmamalupitan yung kanyang maestro, nahugot niya yung tabak niya, nataga niya yung tenga ni Malco. Yun, kasalanan yun eh. Kaya sabi ni Kristo, isauli mo yung tabak mo sa kanyang lalagyan, sabi ng Panginoong Jesus. Yun, nabigla lang si Pedro noon. At noong namang hinuhuli na si Kristo, nung siya'y hinahampas na, niluluraan, nakita nung mga katulong nung dakilang saserdote,